Okay guys, panibagong araw, panibagong video na naman. And ito kakagaling ko ng simbahan, galing ko ng aralan. And meron lang akong topic na i-share sa inyo na I think makakatulong din ito sa mga katulad ko before na mga Pinoy employee kung bakit hindi mo dapat daanan yung dinaanan ng mga tao na nauna sa'yo sa trabaho. Okay? Na-realize ko lang to kasi na para hindi ka magaya doon sa results ng mga katrabaho mo, mga matatagal na sa trabaho nyo, is gawin mo to. And I think makakatulong ito para mag-move forward ka at gumawa ka ng sarili mong path or sariling diskarte mo sa buhay. Kasi pagka inasahan mo kasi yung sinasahod mo ngayon, kapag yun lang yung inasahan mo sa buong buhay mo, matutulad ka doon sa mga resulta na nakukuha ng karamihan. Okay? And thank you pala doon sa dati kong boss kasi nang dahil sa kanya is naparealize niya sa akin yung narealize ko nung nagtatrabaho pa tayo. Okay? Ready ka namang malaman na sabi ko, nung nagkikwentuhan na kami nung dati kong boss, para hindi ka matulad doon sa naging resulta niya in the past 8 years, no? Kasi magna 9 years na siya dati sa kumpanya namin. And then, meron lang akong naitanong sa kanya na nakapagpa-realize sa akin na ito pala yung magiging buhay ko kapag ganun din yung tinahak ko or ganun din yung ginawa ko na strategy na dinaanan niya. So, para malaman mo daw yung future mo, kailangan tignan mo yung mga tao na matatagal na doon sa ginagawa mo. And yun yung magiging resulta mo. So, sabi ko, magwa 1 year pa lang ako that time sa trabaho ko. Pero pinarealize niya sa akin kung bakit hindi dapat ganun yung gawin kong strategy. At sa 8 years na yon, tinanong ko sa kanya, boss, ang laki na siguro ng naipon mo, marami ka na sigurong napundar, marami ka na sigurong investment, sabi ko sa kanya. And then, nagbiro siya sa akin na, alam mo naman pre, na yung sahod natin as boss mo, as a field agronomist, hindi naman nagkakalayo. Ang naipon ko lang, sabi niya, is resibo, payslip, ID, at uniform ng company. So, doon ako napaisip na sabi ko, kung ito yung path na dadaanan ko din at same kami ng gagawin, maaaring matutulad ako doon sa naging results niya. So sabi ko, para hindi ko nadaanan, para hindi ko nadanasin yung dinanas niya, pinakita niya sa akin na kung ano yung magiging resulta niya, magiging resulta ko kapag same yung gagawin ko para sa kanya. Same yung gagawin ko doon sa dinaanan niyang strategy. Okay? So sabi ko, doon ako nag-isip na ano ba yung pwede kong gawin, ano ba yung pwede kong idagdag, ano ba yung pwede kong i-explore sa buhay para hindi ko maranasan yung naranasan niya in the past 8 years. So, doon na ako nag-search, doon na umiral sa akin yung tanong na ano ba talaga yung gusto ko sa buhay? Ayan. So, dapat alam mo yung gusto mo sa buhay. Kasi pag hindi mo alam, magagaya ka sa mga tao na go with the flow. Okay? So, sabi ko, dapat malaman mo yun in the first place. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka kumukuha ng experience? So, dapat alam mo. And kung parehas kita ng nararanasan noon, gusto kong malaman mo na pwede kang mag-explore. Okay? After ng work mo. Kasi ganun lang din yung ginawa ko before. Na sabi ko, nung nakuha ko yung unang sahod ko, doon ako bumili ng unang cellphone ko. Yung talagang cellphone ko na binili ko, which is yung iPhone 5S before, no? Nasa akin pa nga yung karton hanggang ngayon. Nung sabi ko, na-realize ko na halos dumadaan lang yung sahod namin sa palad namin, halos kinukulang pa, halos talagang budget na budget yung paggamit namin sa sahod namin para magkasya hanggang 15 at katapusan. Sabi ko, kung wala akong gagawing bago doon sa ginawa ng boss ko, wala ring magbabago sa akin. Kahit na magdagdag ako ng taon, 1 year or 5 years or 8 years or 10 years man yan, kung wala kang gagawing bago, wala ring magbabago. And finally, nung meron akong ginawang bago, doon ako nagkaroon ng bagong results. Why?
Kasi natutunan ko kung papaano kumita gamit yung internet. That time. Okay? Siguro kung hindi ako nag-explore, hindi ako gumawa ng panibagong gagawin after ng work ko, siguro hindi ko natutunan at hindi ko naranasan na kumita gamit yung internet through affiliate marketing. Okay? So, ganun ka-powerful kapag meron kang mindset na dapat yung mga nararanasan na mga katrabaho mo, yung mga tao na matatagal na sa ginagawa mo, is kailangan wag mo dang danasin if nakita mo na yung resulta nila is ayaw mo na mangyari sa'yo. So, I hope na nakatulong sa'yo yung video na to. I hope na merong value na nabigay sa'yo sa video na to, and I hope na pindutin mo yung follow o yung subscribe button dyan para kung sakali man na makapag-produce pa ako ng ganitong video ay ikaw yung unang ma-notify sa video na yon. So once again, this is Angelo Natividad and be unstoppable. See you sa next video guys, and God bless. Bye-bye! Hala, meron pa pala akong gagawin. I-edit pa pala ako.